Yo, what's up? Ako nga pala si Shanty Dope Young God. Andito tayo ngayon sa listening party ng Sari Sari Story ni Sir Glock 9. Noong June 20 lang ay nag-release si Glock 9 ng bagong album, ang Sari Sari Story, ang pang-12 solo album sa kanyang mahigit 20 years sa eksena. Truly a legend, and I personally believe na cemented na ang pangalan niya sa Mount Rushmore ng Filipino hip-hop. This exclusive listening party ay naganap sa QC sa may Tower of Doom, at sobrang swerte ng channel natin kasi isa tayo sa naimbitahan para maging part ng media. Nung na-receive ko tong invitation message from Universal Records, of course iba yung saya kasi Glock 9 na yan pare. Napanood ko na siyang mag-perform live sa mga concerts, pero never kong na-imagine na magkakaroon ng chance to actually meet him in person. Kaya di na kami nagdalawang isip na i-accept ang invitation. At ito, share lang namin yung naging experience namin nung araw na yon. Una pa lang, sobrang kinabahan na ako nung nakapasok na kami kasi nung nag-attendance na yung mga media, nakita ko yung Hip Hop Heads TV channel na nakahilera sa mga established media outlet. You have ABS-CBN, GMA, News 5, Mix, di ba? Yung pressure pare kasi pumunta talaga kami doon as a fan. But syempre dahil nga media ay we were tasked to ask questions after nung listening party. Pero in all honesty no, ay nakaka-proud din siya. Yung piece of paper na yon ay parang trophy na para sa amin na we made it this far kahit papano, di ba? At syempre laking salamat sa inyo guys, yung mga solid subscribers, yung mga nagko-comment lagi ng appreciation, laking tulong yan kung bakit kami nagtuloy-tuloy. Ayun, balik tayo sa event. Dito may mga dumating ng artist. Andyan sina Smaglas, Yuri Dope, Omar Baliu, Shanty at marami pang iba. After namin kumain ay nag-start ng listening party. Meron siyang 10 tracks and as usual, napaka-solid ng album. Yung storytelling and lyricism were on point. Grabe talaga yung longevity ni Glock 9. Hindi siya nauubusan eh. Imagine nyo, nagsimula siya nung late 1990s, release his first solo album nung 2000s, drop some classics nung 2010s, at ngayon ay ito na yung pangatlong album niya ngayong 2020s. Basically, 4 na dekada yung natawid niya at patuloy pa rin siyang gumagawa ng dekalidad na kanta. Favorite ko sa buong album yung last track na Idol. Parang yun yung Elmer ng panahon na to. Na-feature niya dito sina Ramdist, Hero at G-Clown. Nung tumugtog na to nung live, parang nag-iba yung vibe ng room eh. Kasi iba din talaga yung ginawa nung tatlo. Talagang binigay nila lahat at sinulit yung pagkakataon na to. Perfect song to end yung album. Alam ko naman na imposible maganda, makaharap ko isa sa mga bituin. Sabay naglalaway kapag ikaw nagpapantay na ang malay ako sa palakpak sa pag-iyon. And that was Sari Sari Story ni Glock 9. Palakpakan po muna natin muli. Pagtapos namin pakinggan, oras na para sa Q&A at nabigyan nga tayo ng chance para magtanong. Kahit na sobrang kinakabahan ako dito ay tinake ko na yung challenge kasi ito na yun, maaaring di na ulit mabigyan ng chance para makita yung sarili mo sa isang frame with Glock 9 sa gantong press con setting. So to our media friends na may gusto itanong about Sari Sari Story, ngayon na po kasi napaka-exclusive at intimate talaga ang pagkakataon na meron tayo ngayon. AJ po from Hip Hop Heads TV. Congrats sir sa bagong album. All throughout the album, nag-stand out pa rin po talaga yung storytelling, yung trademark niya na storytelling ability. How do you come up with these views and unique presentation sa paghahatid ng kwento? Siguro to begin with, ako'y chismoso talaga. Nilalatag ko lang na medyo ng may artistry. Pero, hindi. Totoo yun, mahilig ako sa mga kwento. Depende, narinig ko, napanood ko, nabalitaan ko. Pwedeng experiences ko din. Pero, yun talaga siguro din, bukod siguro sa nabigyan ako ng regalo mag-rap, meron din akong regalo mag-interpret ng buhay ng iba. Hindi ko rin ma-explain minsan kung paano, pero yun, kaya minsan pa kahit ako nagugulat ako na paano ko siya nalatag ng ganun. Ian po from PEP, Sir Glock 9. Alam po natin na pag sumusulat po kayo ng kanta is based sa experience niyo po. Sa 10 pong track na napakinggan po natin ngayon, ano po doon yung pinaka-paborito niyo?
Yung Idol, yan, isa sa favorite ko yan dahil na ano, medyo pinressure ko si Hero, si Ramdes, saka si G-Clown to perform pagdating sa pagsusulat. Sobrang galing sumulat na itong mga hayop na to. Congratulations mga chong, sobrang galing ng ginawa niyo sa Idol. Yun. Tinta ni Linda and Idol yung favorite ko. And then, congratulations Hero and Ramdes and G-Clown. Sobrang yung Idol, kaya ako hinulian eh. Kaya ako ginawang last track kasi kung meron kanta dun sa album na bubuhat ng lahat ng 9 songs, yun eh, yung Idol. So, congratulations Ramdes, Hero and G-Clown. I'm very proud na nakasama niyo ako dun sa kanta, na makita ko yung pag-evolve niyo as writers. Gagaling na rapper yan, yan. Magaling na rapper talaga sila. Pero gusto kong ma-practice talaga nila yung pagsusulat. So, mismo. Kung meron ako napansin na nagbago na sa akin, matagal ko na napapansin. Kasi I've been writing songs for albums matagal na. No, I always say na lalo na sa mga bago ngayon, you take care of the fire na meron kayo sa loob kasi sa ayaw at sa gusto mo it fades. Kaya I appreciate yung mga I appreciate all the help na nakukuha ko from Kuya Rames and lahat ng mga kaibigan ko na nai-inspire ako kapag kasama ko sina Hero, Ramdes, sina Smaglas, yan na sina Omar B. Makita ko yung kanilang perseverance, sina Flo G, sina Skastakli. Ako ang nagkakagasolina. Ang aking mga piston ay tanas na. No? Siguro sa tagal na rin. Pero dahil sa mga nakakasama ko na new breed, yung mga bago, ako'y nadja-jumpstart pa ako. Na malaking tulong sa akin. Kung iniisip nila na nakakatulong ako sa kanila, mas nakakatulong sila sa akin dahil nagagawa ko pa rin yung isang bagay na mahal ko. Ayun, nakahinga din sa wakas. Pagtapos ng Q&A ay pictorial na. Dito na nga namin na-meet si Sir Glock 9 at nakapagpapirma pa kami ng album. And yun, nakita din namin first hand kung gaano nga ka-humble at down to earth si Glock 9. Talagang mararamdaman yun pagkasama mo siya sa isang room. After nun, nagkaroon pa ng dinner at post-interviews yung mga artist na dumalo. Overall, sobrang saya nung experience na yon. Syempre para ma-meet yung isa sa pinaka-idol mo, di ba? Pero also yung maging part ng something special ay kakaibang experience din.